Guys, good morning. It's me again, Cheryl, and welcome to my video. So, i-share ko lang sa inyo guys, before na mag-decide kaming bumili ng apartment is tumitingin din kami ng bahay at saka lupa. Yun talaga yung gusto naming bilhin. So, may mga taong nag-offer ng bahay at saka lupa. Kaso guys, yung mga bahay kasi dito parang napabayaan na nila. Tapos, hindi nila inaalagaan yung bahay. Pag ayaw na nila yung bahay is bibili sila ng another house at yung bahay na luma is ayun yung ibibenta nila. So sabihin ko sa inyo yung mga story na napagdaanan namin ng asawa ko habang tumitingin-tingin kami ng bahay at saka lupa. So meron kasi para siyang agent ba? Agent sila na nagsisell ng house and lot. So may contact kami, tapos yung sinabi ng mga contact namin na pumunta kayo dito, may offer kami if gusto niyo mga ganun. So, ang una namin pinuntahan is para siyang nasa farm. Actually guys, yung mga bahay at saka lupa na ino-offer nila is nasa farm area sila. Talagang nasa kabihas na, talagang malayo sa downtown. Malayo sa mga grocery, supermarket, sobrang layo talaga, kailangan mo ng sasakyan. At yung nakita namin is talaga yung bahay talaga guys, talagang pag-iba na siya. So yung lalaki, yung matanda kasi ang sinesell niya lang is yung lupa lang. So sobrang laki ng lupa guys, talagang napakalaki. And napakalaking hektarya. So nag-uusap kami ng asawa ko, aanin natin yung napakalaking lupa na yan. Hindi naman natin kailangan yan. Kasi guys, naghahanap kami ng bahay at lupa. So yung lupa na yun, na may bahay na siya. Hindi ho kami naghahanap ng lupa lang, no? So hindi namin siya binili guys kasi sobrang laki. Sabihin ko sa inyo guys, no, dito kasi sa Brazil, every year, may tax kang binabayaran. Kunyari, may land ka dyan. So, next year, yung land na yon is may tax yan na babayaran. Kahit hindi mo ginagamit yung land or walang nakatira sa land, every year talaga may tax. So, talagang mahirap matenga yung mga lupa dito guys na hindi mo ginagamit kasi may expenses yan every year. So, yun. Pagkatapos guys, i-share ko din sa inyo, no? No, may pumunta naman kami sa bukid-bukid area, farm area siya na talagang ang pangit ng kalsada, talagang lubak-lubak at maputik pa siya guys. Talaga yung malaking sasakyan namin nung nagsuffer siya sa road. At nakita ko yung bahay, yung sa entrance pa lang niya sobrang ganda, parang yayamanin na. Parang yayamanin siya guys, no? So maganda yung entrance. Tapos pagpasok mo, pwede mong ipasok yung sasakyan sa loob ng compound, parang land. Napakalaki din ng land guys. Pabundok siya, ganito yung land. So pagpasok mo pa lang dyan guys, may makikita kang dalawang lake. Dalawang lake siya na may tilapia pa. Ewan ko, tilapia ata yung isda doon. Napakadaming isda. So dalawang lake siya. Tapos, dito sa kabila guys, is parang may mga animals na pato, mga ganyan, mga duck. Doon nasa taas na mga nandito na yung bahay. So, yung bahay guys is purong wood talaga siya, wood style talaga siya. So, ang luma din talaga guys, sobrang luma. Tapos, sa likod ng bahay is may party area kung sakaling may mga birthday party, yung gusto nyo mag-celebrate ng mga party area, party, may place kayo doon for celebrate nga. Sobrang laki niya talaga guys, no? Parang yung place is para siyang para siyang subdivision. Hindi, para siyang villa na na pwede mong parentahan at pwede silang mamingwit ng isla, mga ganun. Tapos yung lupa talaga guys, hanggang sa bundok talaga siya. Yung ginagamit nilang water guys is water galing sa bundok. So purong water talaga siya na ganun. Paano ko sinabi ko sa asawa ko? Lahat daw ng tubig na nanggagaling doon is may filter naman daw. So, para malinis yung tubig. So, pagtaas nyo doon guys, talagang maraming mga damo, mga damo talaga. Baka may ahas pa doon, no? So, pagtaas mo doon guys, so, sobrang fresh talaga niya guys. Sobrang nakaka-relax. Kasi may lake siya doon sa taas na pwede kang magstay doon at ang air guys, sobrang lamig ng air doon. So, ayun kasi yung mga farm area, talagang hindi siya mainit, hindi siya masyadong mainit, yung simoy ng hangin.
Pero hindi namin siya binili guys kasi aanihin naman namin yung ganong kalaking land. Kasi dito guys sa lugar nila, the more na malaki yung land mo, the more na malaki din yung tax na binabayaran mo every year. Every year ka nang babayad ng tax. So hindi namin siya. Ang dami namin talaga guys na puntahan ng mga bahay, tinignan ng mga bahay. So wala kaming nagustuhan talaga. Ang tingin ko sa aming dalawa kung gusto namin tumira sa bahay is bumili kami ng land tapos kami mismo magpapatayo ng bahay or ipaparenovate namin pero hindi talagang parang haunted house na talaga siya na ano. So nahirapan talaga kami kaya nung nagtingin-tingin na lang kami ng apartment for safety reason kasi guys kasi yung mga bahay na nakita namin is parang walang security, yung pwede kang pasukin, mga ganun talaga. At iilan lang talaga yung bahay. Yung mga bahay doon magkakalayo talaga sila. Hindi kayo magkakalapit na parang bahay dito, bahay dyan. Talaga magkakalayo talaga kayong lahat. Talagang nasa nasa bundok talaga siya guys. Talagang parang malayo kayo sa katotohanan. malayo kayo sa katotohanan. So, hindi kami nakabili ng bahay, guys. So, nagtitingin-tingin din kami ng mga apartment. So, marami kami mga nakikitang apartment kasi mostly sa mga apartment talaga, guys, is condo apartment is maliliit talaga sila, no? May nakita kami 300,000 guys. Binibenta nila 300,000 plus. So yung apartment na yun guys, sobrang liit lang niya. Pati yung kwarto, sobrang liit. Tapos binibenta nila 300,000 plus, no? So hindi namin siya binili. So may nakita rin kami dito sa building mismo talaga guys, no? Nagustuhan namin yung apartment kasi pagpasok mo talaga malawak talaga yung lounge area, malawak siya, pati yung dining area talaga kahit na maliit pero maganda yung style. Tapos 3 rooms. So may room yung anak nila, yung room ng asawa nila, tapos may banyo. May 3 yung room doon. So nakita namin, nagustuhan namin siya. Kasi yung pera guys, wala pa talaga sa amin. Nasa Amerika kasi yung pera ng asawa ko. So, kailangan nyo munang pumunta roon para maibigay sa kanila dito. So, nagdadalawang isip ata yung may-ari kong ibibenta niya. Pero maganda yung apartment niya guys, no? Ayun talaga ang gusto naming bilhin noon kasi different style talaga siya. May style talaga siya. Talagang nakita ko sa mag-asawa, binigyan nila ng effort yung apartment nila, pinarenovate nila, pinaganda nila. So, ewan ko mga 200 plus ata, 280,000 ata yung benta nila doon. So, dahil hindi nakapag-antay yung lalaki, sinabi niya, hindi na lang namin ibebenta. Yung pabago-bago ba yung isip ng lalaki? Kasi parang gusto niya ibenta, pero ayaw niya ibenta. So, ganun ang nangyari. So, parang, at saka ngayon guys, nung nabili namin to, inaas namin yung kapatid nung asawa ko if binenta nila yung apartment, hindi daw nila binenta. So, nagpapabago-bago sila ng isip. So, ito yung nabili namin guys, no? Kasi guys, kaya kami bumili ng apartment kasi nahirapan na rin kami sa renta. Guys, mahirap magrenta sa totoo lang. Kasi every month may isipin ka, mga ganyan. So, ang buhay kasi namin guys is very simple lang kami. Hindi kami mayaman. So, kung anong meron kaming pera, sapat lang sa mga expenses namin at pang-araw-araw namin. Yung pang-araw-araw namin guys, no? Siguro in the future, bibili kami ng another apartment for investment. So, parang itong apartment namin na to is iparerentahan namin. Sinasabi ko sa asawa ko if magpaparenta tayo ng fully furnished na apartment katulad nito na mayroon ng mga gamit, mga cabinet, mga sofa, ref, tsaka washing machine. Sinasabi ng asawa ko, ano ba yung mga tao dito yung about caring nagki-care ba sila sa mga things sa loob ng bahay, mga ganun sinasabi ng asawa ko. May mga tao talaga dito sa country namin na hindi sila maalaga sa mga gamit, nasisira, mga ganyan. So, kasi hindi talaga siya sa mga rental business guys, no? Yung mga magpaparent ka para may income ka, kasi parang tinitingnan niya kasi yung expenses kung may kikitain ka ba, ganun. Kasi yung anak niya kasi guys is may apartment sila before, pinarerentahan nila sa Airbnb. So sinasabi ng asawa ng anak niya is mga nasa 1,000 plus lang ata yung renta. Fully furnished na yun guys, no?
or 1,000 or 2,000. So, magbabayad ka pa ng expenses sa building, mga ganon. So, sinasabi ko sa kanya kung magandang business yung rent. Kasi, nakadepende naman kasi yun sa city kung saan ka naka-stay, no? Kasi may mga city na hindi masyadong maganda magpa-rent at may mga city rin na maganda magpa-rent. So, ayan lang guys, na-share ko lang sa inyo yung story. May mga video ako noon before, kasi hindi ko alam, parang tinransfer ko ata siya sa laptop ko kasi yung phone ko is full na full na yung mga video. So, pag alam kong full na yung mga videos ko is itina-transfer ko siya sa laptop para hindi ko siya dinidelete. Kung sakaling gusto ko siya i-upload sa Facebook, is yung mga video is itina-transfer ko sa phone ko, tapos yun. Ayan lang guys, na-share ko lang sa inyo. Hi guys, good evening and good morning or good afternoon to all of you. It's me again, Cheryl, and welcome to my vlog. So for today's video guys is i-share ko sa inyo kung saan nga ba kami nagkakilala ng aking ibang lahing asawa. So nung kasagsagan ng COVID guys, wala kaming trabaho noon at na-stuck lang kami sa loob ng bahay. So nag-ano po ko ng dating app. Isa po siyang website na naghahanap ka ng mga jowa-jowa mo. So, ayun yung pinagkaabalahan ko nung kasagsagan ng COVID. Nasa bahay lang kami, walang ginagawa. So, marami rin akong nakachat na lalaki, guys, na hindi ko nami-meet, na nagkaka-chat-chat lang kami, no? So, yung may mga ano na rin ako na piloto siya sa Dubai actually, guys, no? So, nag-chat lang kami, knowing each other lang, pero never kami nag-meet guys. Kasi parang yung feeling ko ba sa mga piloto, parang babaero. Kasi lagi sila nagpa-fly, diba? So, hindi rin nag-work. Wala, mga ilang days lang yun. Napag-isipan ko na ayokong makipag-chat sa mga piloto. Choosy. Choosy ang loka. So, hindi naman masyadong choosy, no? So, tapos nakita ko yung asawa ko, yung itsura niya talaga, sobrang gwapo niya. Talagang gwapo talaga siya nung bata-bata pa siya nun talaga, guys, no? So, nakita ko siya. Nagchat lang kami, guys, no? Mga ilang weeks lang nagchat kami. Tapos, kinakausap niya ako if gusto mong pumunta ng Dubai, mga ganyan. So, dahil wala namang work, mahirap lang ang transportation, guys. Kasi nung kasagsagan ng COVID is talagang lockdown, walang bus, walang taxi, papunta ron, may Uber. So, yung Uber na sinasabi ko, guys, is parang car siya na may mga private car, mga ganun. At sobrang mahal po ang sinisingil nila. Nasa 150 dirhams kung ikaw lang mag-isa magta-travel going to Dubai. Mga 2.5 hours pag bus, 1.5 hours pag by car. So, nagka-car talaga ako dun, guys. Nag-aarkila ako. Pero minsan kasi, guys, may kasama din ako mga Pilipina na nagpupunta rin ng Dubai. Nagta-travel din sila kasi may mga family members rin sila sa Dubai. May mga jowa din sila doon. So, yun. So, nagkakilala kami sa isang dating app. Tapos, nag-meet kami sa Dubai. Magbe-birthday ata ako nun. Yes, magbe-birthday ako. Nag-celebrate ako ng birthday ko. Kasama ko siya. So, kumain kami sa restaurant. So, yung asawa ko, guys, namimili po siya sa babae. Hindi siya basta-basta nakikipagrelasyon sa isang babaeng walang itsura. Yes. Maselan ho sa yung asawa ko. Sinasabi ko nga sa kanya minsan, sinasabihan ko siya minsan sinabi ko sa kanya, bakit? Kung wala ba akong itsura, aasawahin mo ako, pakakasalan mo. Kung pinaprangka ko talaga siya, wala, talagang nag-i-smile talaga siya. Talagang hindi kanya pag-aaksaya ng panahon pag wala ka talagang itsura. Kasi guys, nung mga bata-bata ako, talagang nag-i-spend ako ng pera sa aking mukha. Talagang nagpapaganda ako, mga ganyan-ganyan, kasi yun lang yung kaligayahan ko. Tsaka nung bata-bata rin ako, guys, sobrang payat ko sa totoo lang, na nakapantalon ako, tapos pag naka-heels ako, talagang magbubongga, nagtatransform ako, guys, no. So, ang mga ilang weeks or ilang months lang, guys, is nagkaibigan yung loka ninyo. So, ayun. Pero guys, nung naging kami na, nakaka-pressure yung mga kaibigan niya sa Dubai, guys. Kasi yung mga kaibigan niya talagang
may mga datong. Datong kasi ang feeling ko sa sarili ko guys na Pilipina is parang dinadown ko yung sarili ko na parang hindi ba ako na babagay sa mga taong mayayaman. Yes, kasi guys, yung trabaho ng asawa ko is business partner po siya ng isang company sa Dubai. So, nagsisell po sila ng gold and diamond. So, nakapunta na ako sa office nila. Nakilala ko na rin yung business partner niya. So, parang nakaka-pressure talaga na makisama sa mga mapiperang tao. No? Yung parang nabipressure ako masyado, guys. Kasi, minsan, kailangan kong bumili ng bagong damit. Yung talagang makikita nila ako na sobrang ganda ko. Mga ganun. Kasi yung mga jowa din ng mga ibang lahi, guys. Mga talagang pang-model ang peg. So, ako naman kasi hindi naman ako pang-model. So, parang na-down ako doon. So, yun nga. Nakapunta na ako sa opisina nila sa Dubai, guys. Nakilala ko na yung business partner niya at nakakita na rin ako ng diamond, no? Yung totoong diamond na nakita ko siya na ganyan lang siya kaliit, guys. Sobrang liit lang niya. Pero doon sa isang parang ano ba yung microscope ba yun? Makikita mo doon sa TV na parang sobrang laki niya. Pero napakaliit lang yan. Nag-invest ang asawa ko ng mga higit 1 million mahigit doon, guys. Pero nalugi. Hindi na ibalik yung na-invest niya kasi nagkaroon ng COVID. Ganun ang nangyari. So talagang dapat secured na kasi dapat ang buhay namin hanggang ngayon. Kaso maraming pagkakamali sa pera. Puro palabas at hindi lang ho basta 1,000 real, 2,000 real lang ang nawala sa amin. Libo-libo, guys, no? So, maraming pagkakamali na ayaw na naming maulit ngayon. Yes, guys. So, careful na kami sa pera ngayon, guys. Kasi, maraming nawalang pera na kailangan ibalik. Kailangan pagtrabahuan ng maigi. Alam ng asawa ko yan. Para sa kinabukasan nga, diba? Puro kasi ako, guys, yung think ko is puro future. Wala pa naman. Hindi kasi natin malalaman kung anong mangyayari sa ating sa kinabukasan. So, yan. So, back to story na nga tayo. Nagkakilala kami sa Dubai, which is, hindi po talaga ako taga Dubai, taga Al Ain ako. Ang United Arab Emirates is may 7 city sila. 7 city ata. Ewan ko kung ilang city. Basta 7 city. Meron silang Abu Dhabi, Al Ain, Dubai, Sharjah, Al Quwain, Fujairah, and Ras Al Khaimah. I think 7. So, yung city na yun, guys, is napuntahan ko na lahat yun. Napuntahan ko na lahat yun kasi gala talaga akong babae. Ayoko yung buhay ko na nakaikot lang sa trabaho. Nakaka-stress ho yung parang everyday na routine mo na, alam mo na yung kinabukasan, alam mo na yung gagawin mo kinabukasan, ganun. Sa ilang taon talaga, guys, nakaka-stress na rin magtrabaho na paulit-ulit na lang yun yung ginagawa mo. So, pag nakikita ko kasi na walang improvement ako sa isang company, talagang nagja-jump ako to another company, nag-a-apply ako ng ibang trabaho. Kasi, guys, ayokong tumanda sa isang company na walang improvement ba, na parang hindi lumalaki yung sahod mo, parang na-stuck ka lang doon. So, balik na nga tayo sa jowa ko, no? Kaya ako nag-resign sa last na trabaho ko kasi pumunta kami dito sa country nila. So, ayun na nga, guys, yung asawa kasi before noon, pihikan siyang lalaki, lalong-lalo na kung wala kang itsura, hindi kanya jojowain. At saka, guys, hindi rin siya pumapatol sa babae na may anak sa Pilipinas. For example, may anak ka sa Pilipinas, hindi kanya pag-aaksaya ng panahon. Kasi story time tayo, guys, no. May nakilalang Pilipina ang aking asawa sa Dubai noon before. Hindi pa kayo magkakilala noon, no. So, yung Pilipina na yun, guys, is inaas niya daw yung asawa ko before ng paano mo bubuhayin yung 2 anak ko sa Pilipinas kasi may anak ako. What? Nagulat yung asawa ko nung sinabihan niya yung tapos binilak na niya yung babae. So, hindi ho lahat ng Pilipina is talagang hindi pera ang habol. Some of us, pera lang ang habol sa ibang lahi at some of the people is seryoso. So, hindi ko naman nilalahat, no. Ganyan talaga ang buhay. Ewan ko, pero yung asawa ko talaga hindi kanya papatulan pag hindi ka maganda at pag may anak ka sa Pilipinas, ganun yung type ng asawa ko. Lagi ko sinasabi sa kanya, pag hindi pala ako maganda, hindi mo ako papatulan. Nakatingin lang siya sa akin.
At saka guys, nung magjowa kami ng aking asawa, hindi ho ako nanghingi ni isang kusing sa kanya. Alam niya yan kasi may trabaho ko, may sarili akong pera. Pero sa mga pagkain, kunyari may pupuntahan kami, siya nag-i-spend talaga sa akin guys, no. Sa pagsasakay kami ng metro, so may siyang metro card siya sa may metro card siya sa train. So ayun yung ginagamit ng daming dalawa. So siya nag-i-spend ng pera sa metro at siya rin ang nag-i-spend ng pera sa mga food namin pagkakain kami sa mga restaurant. Pero kunyari, pag may binibili ako sa mall na gusto ko, katulad ng bag, damit, mga ganun na gustuhan ko, yung sarili ko talaga ang pera guys, yung talagang ini-spend ko kasi hindi talaga ako nanghihingi sa kanya. At yun ang nagustuhan niya sa akin, yung talagang hindi ako dumidepende lang sa kanya before. Never talaga ako nanghingi sa kanya. One time na gusto kong bumili ng bag ko sa trabaho kasi kailangan ko ng bag, yung bag ko is talagang bumibigay na. So, kasama ko siya guys, nasa mall, naghahanap ako ng bag, sinasabi ko sa kanya na, no, I'm looking for my bag for my work, no, kasi ako naman magbabayad, no. So, ang pinipili ko talaga guys na bag is yung mumurahin lang talaga, hindi talaga ako bumibili, tapos nakikita niya yung mga bag na binibili ko, hindi daw magandang quality, mga ganyan, syempre, ayun lang yung afford ko, sinasabi ko sa kanya. Tapos talagang doon na yung time na binilhan niya ako ng bag guys. So yung may maganda siyang biniling bag sa akin noon. Ewan ko kung ano na yun. Pero hindi wala na sa akin yun guys. So siya nagbayad nun kasi nakikita niya kasi yung ugali ko na pag bumibili ako ng isang bagay, hindi ako nagbabayad ng mahal. Lalong-lalo na pag bag lang talaga guys, mumurahin lang talaga ako. Pero nung time na nagpunta ata ako sa isang shop noon. So, yung shop na yon is clothes para sa mga damit na yon. So, may nagustuhan akong pantalon. Sobrang ganda niya. Hanggang ngayon, nasa akin pa rin siya, guys, no? So, sobrang ganda niya. Nakita ko mga nasa 300 ata siya. 300 or 200 plus. Sinabi niya, bibilhin mo yan. Ang mahal. Sinasabi niya sa akin. Yes, I will buy this one because I like it. So, tapos, binili ko siya. Sarili ko talagang pera yun guys, no? So, kasi ako guys, pag may trabaho ako, hindi ako nanghihingi ng pera sa kanya. Pero ngayon lang na nandito ako sa country nila na hindi naman English country yung bansa nila, nahihirapan ako makahanap ng trabaho. So, hindi naman ako retired dead guys na talagang hindi na mag-work. So, magta-try ako magpasa ng CV kasi may ginawa na akong CV ko. At ipapaprint lang siya, tapos kakausapin ko siya kung gusto niya magpunta ng mall together with me. So, ang gagawin ko ngayon, dahil hindi naman ako masyadong maano ng Portuguese, is kailangan natin mag-use ng translator, no? Hindi naman pwedeng kasama natin yung asawa natin nagpapasa ng CV. hindi. So, nakakahiya naman yun, guys, no? Magpapaprint ako ng 10 pieces or 20 pieces at ipapasok ko sa mga food courts, sa mga stores, in case na kailangan nila. Siguro kailangan nila ng mga staff, no? Kasi mga Brazilian na tao is different to us, Filipinos, no? Pag, ang nakita ko kasi sa ugali nila, pag ayaw nila yung trabaho, talagang umaalis talaga sila sa trabaho nila. Kasi country naman nila to, wala namang problema sa kanila kung umalis sila sa isang work or gano'n, no? So, ayun lang guys. So, yan, i-share ko sa inyo kung saan ko nakilala ang aking asawa, ano ang ugali niya. Ang ugali niya po is, decente siyang lalaki. At, siya mapag-respect siya sa mga babae. Hindi ho siya naninigaw, hindi ho siya nagsasabi ng bad things sa babae, or pag nagagalit siya is parang minumura ka na, hindi po siya ganun. Sobrang bait talaga niya. Pag nag-aaway kami guys, hindi kami sagutan talaga. Yung parang yung parang relax lang yung boses namin na ganyan. Tapos kasi kaming dalawa guys, pag alam namin na mali namin yung isa't isa, may mali yung isa, magsusorry yung isa. Pag may mali din yung isa, magsusorry. Hindi ho kami nagtatampuhan ba? Hanggang ngayon guys, no? Hindi kami nag-aaway. Talagang never kami nag-away. Tampuhan lang talaga. Pero hanggang ngayon talagang walang away talaga. At saka, pag kunyari hindi kayo may pagkakaintindihan, is kinakausap namin yung isa't isa, no? Ako kasi guys, very open ako sa kanya. Pag sinasabi kong gusto ko magtrabaho, ganyan. Paano ka makakapagtrabaho? Hindi ka marunong mag-Brazilian, no? Talagang
kinakausap ko siya. Sinasabi ko pa nga sa kanya na if gusto kong lumabas ng country, doon ako magtatrabaho sa ibang country. Ayaw talaga niya, guys. Talagang gusto niya dito lang na nakikita niya ako. Baka daw manlalaki ako. Lalaki. Itong mukhang to, guys. Mukha bang manlalaki to? Wala nang papatol sa atin, no? Matanda na tayo. Anong edad ko na? 34 years old na ako. Kaya nga masyado kung talagang maingat sa pagmumukha ko, guys. Talagang 100% maingat ako hanggat maaari pag may mga beauty product na alam kong nagpapabago ng skin natin, yung mga ganyan. O nakikita nyo yan, talagang talagang nag-i-spend ako. So ngayon, guys, bumili na naman ako ng pang massage sa mukha kasi nga may taba-taba ako dito, oh. Kita nyo yan. Pag mag-i-smile ka, di ba may tawa yan, no? Dito. So, ayun yung binili ko para siyang LED light na nagpapamnipis ng mukha mo para maging ganyan ang hugis ng iyong pagmamukha. So, yes, mahilig ako sa mga beauty product, guys. Sa mga damit, hindi ako masyadong mahilig. Minsan lang ako bumibili ng mga damit pag gusto ko lang. Kasi guys, hindi naman ako everyday lumalabas, no? So, ang nakita ko sa cabinet ko, dahil sa hindi naman ako everyday lumalabas, di ko naman nagagamit yung mga damit ko, nai-stack lang sa loob ng cabinet. Kaya nga minsan may mga damit na ako dyan sa ilalim ng bed namin, naka-stack lang doon. So, hindi ako mahilig sa beauty product, sa mga damit, guys. Pati sapatos, guys. Never akong bibili ng sapatos na bago. Kasi may isang sapatos ako dyan. Skechers yun. Hanggang ngayon, okay pa siya. Hindi po siya butas. Hindi po siya nagkukupas yung okay na okay pa rin siya. So, hindi ako bibili. So, talagang hindi ako masyadong may-spend ng pera, guys. Sa mga beauty product, okay, nag-i-spend ako ng pera. Pero hindi naman everyday na bumibili ako, no? So, yan. So, yan lang, guys. Na-share ko lang kung saan ko nakilala ang aking asawa. More about sa ugali niya. Sobrang bait po ng aking asawa. Wala akong masasabi sa kanya na negative. Kasi lahat naman tayo may mga negative side. Pero nababago naman kasi yun sa pag-uugali natin. Talagang siya, malaki yung pasensya niya sa akin. Yes, guys, kasi minsan tinutopak ako before noon. Talagang natutopak ako noon. Ganyan. Pero ngayon nawala na yung pagkatopak ko kasi nagiging mature na rin tayo. At kailangan natin ng mga pasensya sa isa't isa. Nagpapasensyahan kami sa isa't isa, ganun. So, ayun lang, guys, na-share ko lang sa inyo saan kami kakilala ng aking asawa, anong ugali niya. So, ayan, hindi lahat ng mga ibang lahi is pare-parehas, guys. May mga ibang lahi din na masama ang ugali at may mga ibang lahi din na mababait. So, nasa swertihan na rin kasi yan, guys, no? Kung kapalaran mo talagang mapunta sa talagang bad na ibang lahi or talagang normal na ibang lahi. Hi guys, good morning po sa ating lahat yan. Time check, it's already 6 a.m. at 6 o'clock na po ng umaga dito. So, I will share to you our experience in Camboriú. So, pumunta kami dun, guys, para i-fix tong iPhone na to. Kasi sayang naman kung hindi i-fix, di ba? So, ikukwento ko sa inyo, guys. Nung pumunta kami ng store is, para daw i-fix yung iPhone is, magbabayad daw kami ng 900. So, kinausap ng asawa ko yung lalaki na kinausap niya before na nag-a-ask ka lang before sa amin ng 500. 500 before para i-fix yung iPhone. So, nag-agree yung lalaki at nag-ano siya ng 500. Pero guys, alam nyo ba yung mga store dito, nagkikreate sila ng problema about sa phone para mas malaki pa yung bayaran mo, no? So, nung inopen nila tong phone na to, guys, sinabi nila na nag-moist daw. Nag-moist daw nung inopen nila to. At alam ko tong phone na to, guys, hindi ko po to nilalabas sa bahay, kundi nasa loob lang siya. Kasi mayroon naman ako isang phone at yung phone ko is nag-work, hindi ho siya nakakalabas ng bahay. Talagang nandirito lang siya. Ginagamit ko lang kasi to para mag-watch ng mga YouTube ko, no. At saka guys, may cover siya. May cover siya at hindi siya na-touch sa tubig or kahit saan man dyan, no? Naka-cover to, naka-protection ang iPhone na to. So, nung bumalik kami, tumawag yung lalaki, guys. Sinabi niya, yung phone ninyo nag-moist, no,
inopen namin, hindi na siya masusurvive. Kailangan nang bumili ng bagong LCD. Itong harap ng phone, kailangan ng baguhin to para para ma-survive pa at magamit yung phone ninyo. So, ang sinisingil sa amin guys ng lalaki is 2,400 sa cover lang ng phone Pero yung Apple Store guys na pinuntahan namin sa Miller, nag-aas lang ng 2,000. Pero sila 2,400 ang inaas nila. Kasi dito guys, sabihin ko sa inyo, may mga store dito para kumita sila ng pera. Magsasabi sila na ganito yung phone ninyo, kailangan ng ganyan para mag-gain sila ng pera, para magkaroon ng benta. Ganun ang mga tao dito guys. Kasi i-share ko sa inyo yung experience namin nung bumili kami ng second hand car guys, na yung change nila yung kilometers ng 170,000 kilometers ata yung old na sasakyan na binili namin, na change nila into 75,000 kilometers lang. Tingnan nyo nga. Ito ang ginagawa nila guys, nanloloko sila ng mga customer. So, ito guys, so, nanloloko sila ng mga customers para magkaroon sila ng benta. So, hindi namin pina-fix tong iPhone na to guys. Ang tingin niya kasi sa amin na magbabayad kami ng 2,400 sa kanya para lang i-change tong iPhone. Hindi lang naman siya nag-iisang store dito sa lugar nila. No? Sinabi niya, pag pupunta kayo ng ibang store, baka hindi original yung ibigay nila sa inyo. No. Kasi guys, may traumatic na ako sa mga ganyang mga tao. No? Lalong-lalo na yung sasakyan na binili namin before. Niloko nila kami na kunyari ganito 75,000 lang yung kilometers, pero ang original talaga is 100,000 plus yung kilometers. Ganun ang ginagawa nila. Kaya alam niyo yung mga tao dito guys, mahirap pagkatiwalaan, lalong-lalo na pag business, mga trabaho, mga ganyan. Kasi nanloloko sila ng tao. Ang daming manloloko dito sa lugar nila guys, lalong-lalo na yung mga nakaka-business ng mga asawa ko, talagang very dreadful sila. So, hindi namin pinaayos 'to. Ayoko kayang magbayad ng 2,400. So, siguro ipapaayos na lang namin 'to, maghahanap kami ng mas mura. Kasi yung asawa ko kasi 'pag may pera yan talagang magbabayad siya ng gano'n kalaki. Pero very tight kami sa pera ngayon, maraming binayarang mga expenses. Kung sana 500 lang, sana okay pa, sana magbabayad kami. Pero nag-ask yung lalaki ng 2,400 at hindi namin babayaran yun. Kasi konti na lang guys, another 2,000 plus na lang para makabili ka ng bagong iPhone na iPhone 13. Tingnan mo nga. Tsaka hindi pa yung Apple Store guys mas mahal pa sila kaysa sa Apple Store. Kasi yung Apple Store nag-aas lang ng 2,000. Sa kanila 2,400, saan ka pa? At nung nagpunta pala, so hindi siya naayos, okay? Hindi siya naayos kasi maghahanap kami ng mas mura. So nung sinabi nung lalaki na kailangan namin mag-antay ng 4 hours, nagpunta kami sa mall sa Camboriú. Basta isang mall siya at nagpunta kami doon guys. Okay. Kinuha namin yung card pambayad ng parking kasi lahat ng mga mall dito guys is kailangan mong magbayad ng parking nila. Hindi po libre ang parkingan dito. Lahat may bayad. So, mga ilang hours lang kami doon. Naglakad-lakad lang kami, umikot-ikot lang kami. Hindi ako bumili ng kahit na kasi puro mamamahal yung mga tinitinda nila doon sa loob ng mall. So, kumain lang kami ng ice cream. Napakasarap ng ice cream doon, guys. Siya, gelato ba yun? Kasi, sinabi ko sa asawa ko, gusto kong kumain ng ice cream sa may McDonald's. Sinabi niya, para mabago naman, pumunta tayo doon sa isang ice cream shop. Alam ko na kung saan yun. Kasi guys, ayun yung ice cream na mahal talaga. 25 ang ice cream nila doon. Depende kung ilang flavor ang gusto mo. So, depende kung ilang flavor ang gusto mo. Kasi ang flavor lang na inas ko is 2 flavor lang, which is pistachio at caramel. So, depende yung price nila sa ice cream na i-order mo. And sobrang sarap talaga ng ice cream guys. Talagang swak na swak yung 25 real na binayaran namin. So, nag-asa ako ng ice cream with cone. Yung asawa ko is ice cream with cup. Kasi hindi ako nag-order talaga ng with cup kasi hindi ko makakain yung baso na paper, no? So, mas maganda pa yung cone. So, sobrang sarap talaga nun. So, doon tumawag yung lalaki, guys. Nag-a-ask siya ng ganito, 2,000, 2,400 daw. Tapos, na-windang yung asawa ko kasi talagang
price lang talaga is 500. So, nagti-think yung asawa ko na baka maningil yung lalaki ng 500 sa amin pero hindi pa gawa yung iPhone. So, nung nagpunta kami ng store, talagang ano ba tawag doon? Ano ba tawag doon sa parang, parang na okay yung pakiramdam ng asawa ko kasi hindi nag-ask yung lalaki ng 500 kasi hindi naman na-fix yung phone. So, sinasabi ko sa asawa ko, hindi sila mag-a-ask ng 500 kasi hindi naman fix ang phone. Kasi ang utak ng asawa ko mag-a-ask ng 500 yung lalaki. So, ayan na nga guys, no. So, dahil naging okay na yung utak ng asawa ko kasi hindi naman siya nagbayad ng 500 at hindi naman nagawa yung phone. So, nag-decide na lang kami na pumunta doon sa isang para siyang grotto guys, no. Isa siyang grotto na nung lalaki kung gusto niyang maglakad or sumakay ng van. Yung van na binidyohan ko. So, nakita niyo na yan sa mga reels ko. So, ayun, sinabi naman ng lalaki, hindi po kayo magbabayad ng van. Free po ang van. Pero pag nasa taas na kayo, hindi na po free kasi hindi niyo ho makikita yung grotto nang hindi kayo nagpipay. Kaya nabudol na naman kami. So, dahil sa wala na kaming choice ng aking asawa, pumasok na lang kami. Okay, hindi naman na-fix yung phone. Okay, mag-spend tayo ng pera dito. Nakakabudol talaga, oh my God. So, pinakita ko naman sa mga reels ko kung ilan ang mga prices ng ticket, sinabi nila. So, may isang ticket sila, guys, na isang voucher, which is 136 yon. I think 136 yung binayaran namin para lang pumasok doon na yan. So, ang 136 na yun, guys, pwede kayo mag-order ng food na worth of 136. So, ang mga food nila doon, guys, so, nung nagbayad naman kami doon, so, sinabi ko sa asawa ko, ang kainin nating food is worth of 136 lang. So, 136 lang, huwag kang mag-order ng sobra. So, nung binuksan namin ang menu, guys, yung mga steak or mga food nila doon worth of 200 plus. Oh my God, 300 yung napakalaking steak. Diba sabi, paano tayo mag-order ng worth of 136 lang? Tignan mo nga, ang pamahal, 200 plus, 300 plus ang full. So, yung mga salad lang, mga 80, mga ganon, mga appetizer lang. So, ang in-order namin, nag-order kami ng dalawang flamignon. Flamignon, ang tawag ng meat na yun. Pero ang tawag ko steak, hindi siya steak, flamignon siya. Tapos, rice na parang sticker rice na parang lugaw. Pero sobrang sarap ng rice, guys. Oh my God. Hindi ko naubos kasi ang naubos ko yung flamignon. So, yung flamignon na yun, guys, is talagang mahal yun sa grocery. Mga 100 plus per kg ata yun. So, sobrang sarap niya talaga. So, wala kaming choice kundi nag-order na lang kami. Nag-order na lang kami ng dalawa. Sinabi ko sa asawa ko, mag-share na lang tayo sa isa para hindi mahal yung bill natin. Talagang nagtitipid talaga. Ako talaga, guys, matipid talaga akong tao. Sinasabi ko sa kanya, magtipid na lang tayo. Mag-order tayo ng isang flamignon, isang order with rice, and drinks na tag-isa kami ng drinks. Ganon, maghati na lang tayo. Tapos sinabi ng asawa ko, napakaunti ng rice at saka yung flamingno napakaliit lang nun. So, nag-order kami ng tag-isa kami pero hindi ko naubos talaga yung rice. So, talagang ayaw ng asawa ko. Kasi guys, yung mga tao doon is parang mga mapipera ba. Mapipera ba talaga guys. So, napasugo lang kami. Wala na kaming choice kasi yung grotto kasi na yun guys, talaga yung last nun is talagang kailangan mo magbayad ng ticket, mga ganon. So, para makabenta sila doon, guys, sinabi nila sa akin, ilang oras na lang ang pwedeng gamitin ng restaurant tapos magsasara na daw yun. What? So, sinabi ko sa asawa ko, bakit hindi nila sinabi sa atin bago tayo pumasok para hindi na lang tayo kumain sa restaurant? Sinabi niya, hindi. Alam mo ba ang business? Hindi ganun ang business. Para makabenta sila, kailangan muna natin bumili at hindi nila isasabihin lahat ng mga information. Saka na lang nila isasabihin yung mga information pag nakabili na kayo ng ticket. Mga scammer talaga. Oh my God. So, wala na kaming choice. Kumain kami sa loob. Pero, ang food naman guys is maganda. Masarap yung food. Tapos yung ambience guys is sobrang ganda. Kaso umuulan lang kasi.
Ang lakas ng ulan nun, sana umupo na lang kami sa labas kaso walang masyadong cover doon sa labas, sa may balcony. Sobrang ganda ng view guys, kung makikita niyo lang. Sobrang ganda ng view kaso hindi kami umupo dun guys kasi umuulan tsaka yung umbrella hindi masyadong malaki para ma-cover yung talagang para hindi kayo mabasa. So, sa loob kami. At ang makikita niyo lang dun yung view ng city ng Cambodio at ano ba tawag dun, yung Jesus Christ na napakalaki statue siya. Ayun lang makikita ninyo, may mga store rin doon kung saan pwede kayong makabili ng mga souvenirs, may mga umbrella din doon at saka may party area din doon which is starting at 8 PM. Hindi naman kami mag-stay doon hanggat 8 PM, no? So, lumabas na kami. Na-enjoy ko naman guys yung van kasi na-feeling ko rich ako kasi may nagbubukas ng car. Ng van at ayun. Pero wala namang bayad yun guys, no, libre yun. Libre yung van na nakita ninyo, hindi kami nagbayad. Ang binayaran lang namin is yung restaurant. So, umuwi na kami pagkatapos namin sa mga adventure namin. Actually guys, ang na-spend namin, nagpunta kami doon is 600 talaga. 600. So, ang bilis 'no? Doon lang naka-spend na kami ng 600 sa parking. Sa mall na nga lang yung parking nila guys 30. Nagulat kami bakit 30 yung parking dito sa mall kasi doon daw sa Camboriú guys, Camboriú is doble daw yung presyo nila doon. Kasi dito kasi guys sa Brazil is talagang may mga city dito na mahal at may mga city din na mura. Kahit dito sa city kung saan kami nag-i-stay, yung mga mall nila dito, may dalawang mall kasi sila dito guys. At yung mall nila dito is yung parkingan is may bayad. So, marami nagsasabi na ate nila sa akin is mayaman ako. Hindi po kami mayaman nung nagtatry kaming makasurvive sa buhay. Buhay nating mga tao dito sa ibang lugar, no? So, may time talaga guys na nag-i-spend kami ng mga ganyang klaseng pera like 600, mga ganyan, hanggang 600, mga 400, mga ganyan. One time lang per life, no? Hindi naman kami every weekend na nag-i-spend ng galong pera kasi ang pinakamahalaga talaga sa amin is yung mga bills namin. Pero may time talaga guys na kailangan din na mag-relax yung utak mo, hindi puro trabaho, hindi puro bahay lang, kailangan din natin ng health natin na umalis tayo. For mental health ba, para maka-relax yung utak natin. Kasi nakaka-stress talaga guys sa buhay na everyday ka na lang, kailangan natin bayaran 'tong mga ganito, ganyan, gano'n. Parang hindi mo na na-e-enjoy yung buhay mo. So, parang nakaka-unhealthy yun ng utak guys. So, may time talaga na kailangan namin mag-relax. Hi guys, good morning. It's me again, Cheryl, and welcome to my video. So for today's vlog guys is maglilinis po tayo ng apartment at ang una kong nililinisan dito is itong aming kwarto. So papalitan natin siya ng punda, ng cover. So, ayan guys, dito sa mga gilid-gilid ng bed is hindi kasya yung walis tambo talaga tawag doon. So, ginagamitan ko siya nitong brush para malinis yung gilid-gilid ng mga bed namin.
So, ayan guys, tapos na nating linisan ang kwarto. So, madali lang siyang linisan kasi hindi naman siya masyadong malaki. Nalinisan na rin natin yung mga gilid-gilid. Ayan. At napalitan na rin natin ang punda ng mga unan at bedsheet. Pagkatapos naman yan guys, is maglilinis tayo dito sa aming banyo. So, madali lang siyang linisan kasi maliit lang po siya. So, tapon na natin yung basura. Gumagamit pala ako ng plastic, tapos lagyan natin yung plastic ang ating kamay. So, ayan guys, nalinisan na natin ang ating floor at ang ating banyo. So, hindi siya masyadong malaki guys. Malinis na siya. At yung mga babango namin. So, ayan. Nalinisan na rin siya. Tapos, i-share ko pala sa inyo to guys. So, itong pabango na to. Kasi nung nag-travel kami before sa business class is nagbibigay sila ng mga ganitong pabango. So, Bulgari siya. Sobrang bango nito. Hindi siya nakakahilo sa sa ilong. Hindi ka may hilo. Tapos ito guys, sobrang bango din ito. Blue Chanel. Binili to ng asawa ko sa USA. So, magkaparehas sila guys. So, ito, hindi po siya foundation or lipstick. Ano po siya? Pabango. So, bubuksan mo siya pag ganyan. Pag ganyan mo siya bubuksan. So, parang lipstick. Ganyan mo lang siya. Tapos ito na. Kasi ako guys, talagang maselan ako sa mga pabango. Lalong-lalo na minsan nahihilo ako. At ito, mabango din ito. Lahat ito guys, mapabango. Pati ito ginagamit ko. Tingnan nyo. Wala na siyang laman, no? Pinanlinig ko yung pabango. Tapos yan. Ayan yung ginagamit kong panglinis. Pagkatapos guys, dito naman tayo sa kabilang kwarto, which is ang makikita ninyo is cabinet lang, tapos curtain. Ito lang laman, tapos may mga bag dito sa gilid. Tapos itong sandals na ginamit ko kahapon na nag-party guys is sobrang ganda niya. Binili namin siya sa Camborio, which is talagang soft siya dito sa talampakan mo, kaya hindi sasakit ang iyong paa. Malambot siya dito. So, nilinisan ko siya kasi guys, pag gumagamit ako ng sandals, nililinisan ko siya, binabrush ko siya sa baba, tapos yung mga ganito, may mga color, para hindi siya ma-stop dito sa inyong sandals at magmukhang bago. So, ilalagay natin siya sa box. Ito yung box niya, ilalagay ko ulit siya rito. Ayan. Next na. So, ayan guys, maglilinis na tayo. Ang kinagandahan lang dito sa kwarto guys, walang masyadong gamit. So, napakadali po niyang linis.
So, ayan guys, natapos ko ng linisan ng aming floor. Ang floor pala namin is wood style siya guys. Ayan. Itong cabinet guys, hindi namin binili. Kasi nung lumipat na kami dito sa apartment, hindi na kinuha ng may-ari. At itong cabinet na to guys, kailangan na itong alisin, no? Palitan ng bago. Pag nagkaroon kami ng budget, is bibili kami ng bagong cabinet. Siguro ayoko ng ganitong klaseng cabinet guys. Ang gusto ko yung fix na sa wall. Para maganda siyang tignan. Kasi pag mga ganyan, tignan nyo, meron pa siyang mga space dyan. Tapos may space pa sa gilid. Kung magpapagawa kayo ng fix na cabinet sa wall, is mas maganda. Ayan. Ito yung mga bag ko. The floor. Bala, ito pala ang ginagamit kong panglinis guys sa floor. Taran! Desktop Madeiras. Talagang pang ano po siya. Pang wood floor. Ayan guys, so nandito naman tayo sa may sala. So ito naman ang lilinisan natin. Pag naglilinis ako guys, is slowly lang, no. Minsan sa kwarto, inuuna sa kwarto, pangalawa sa banyo, pangalawa sa another kwarto, at dito na tayo sa may sala, at saka sa may kitchen area. Tara! Linis tayo. So, ayan guys, natapos na tayo maglinis sa may, oh my goodness, sa may sala. Ito yung sala namin, at ito naman yung aming dining table. So, nung lumipat pala kami dito guys, is nandirito na tong table na to, at 6 chairs siya, and white table. Kaso guys, is nakakakuha siya ng space dito ditong side na to, malaki yung space na nakukuha niya. So, pag binabalak na lang namin mag-asawa na bumili ng round table ba na maliit. Kasi dalawa lang naman kami, at saka yung round table, I think may 4 chairs naman siya. So, kasi nakakakuha siya ng malaking space dito sa area na to. Kasi nagtry ako na i-move siya hanggang doon. Kasi hindi naman namin ginagamit lahat ng chair. Hindi naman namin ginagamit lahat ng chair, no? So, ang ginawa ko, minob ko siya sa gilid. At malaki pa talaga yung space niya sa totoo lang. Kaso, ang mahirap is yung wall. Pag natatouch ng chair, itong ganito, is nagkukulay yung wall. Meron siyang bakat-bakat doon. Oh. So, binalik ko na lang siya sa ganitong style. So, tara, linis tayo. Tapos ko ng linisan sa may sala, sa may bedroom, sa may toilet, at ang huli is ang kitchen! So, nakikita niyo naman guys, ang daming hugasan. So, ayan, hugasan natin siya. Pagkatapos ko maghugas is maglilinis na ako, and the floor is already clean. Tara, nilinisan ko na siya.
Dito kasi sa bahay guys, is hindi lang masyadong madumi. Wala namang bata rito nagdudumi, kundi ako lang. At, samahan niyo na ako. Tara, hugas tayo. Oh, let's go! Hi guys! Good morning! Good morning pa ba? Bom dia! Bom dia! So we are Filipinos. This is the pretty girls of Pilipinas. Yes. Koreano. Koreano, Malaysian, Malaysian. By the way, this is Jenalyn. Ate Jonah. Hello guys. Hi. Hello guys. Magandang umaga. Mga Pilipinas sa Santa Catarina. Yes. Santa Catarina. First time namin mag-meet ngayon. No? First time. Virgin. Oh, tingnan mo, maganda oh. Taran. Sexy pa. By the way, the daughter is there. Hi. So ngayon guys, Panglaban natin sa competition ng beauty. yes. So magluluto tayo ng pansit. Ano kayo ng mayonnaise? By the way, the chef is this? Annalyn and Jonah. Chef? Chef. No. Tell me about YouTubers. Pangalan ng YouTuber. Ang akala namin naligaw ka na, ang tagal mo. Mag-explain ka, bakit ka naligaw? Akala ko, yung itlog, hilaw. Hininga ako sa gitna. Tingnan naman, nilasap ka na siya. Bakit nilaga? Pagkansit? Hindi, sa mayonnaise. Mag-explain ka, bakit ka nalate? Malit, alam mo guys, nakakaya talaga. Sabi ko pa naman sa namin group chat, kailangan maaga tayo. Pumunta ako dyan ng maaga. Tapos sa super excited ko, sabi niya ako katulog. Tapos whatever ng films. Tapos hindi ko napansin. Ano na pala? Rampas na ng alas 12. Ay, alas 2, ng madaling araw. Parang alas 3 na yata yun. Kaya nalate ka na. Oo, tapos itong umaga, akala ko maaga pa, kasi walang araw. Yung pala tanganin na. More than 9 na. Akala nga namin di ka makakapunta. Pero finally nandito na ako. Saya-saya. Para kang Fismo Laudes. Yung nagbablog, hindi mo alam Fismo Laudes? Hindi. Ano YouTuber siya sa Pilipinas? Ganon. Hindi ko pa yung napanood Bali guys, nandun na sila. Ayan. Gawa kami ng mayonnaise kasi yung mga asawa namin, mga Brazilian. sabihin nyo lang ha. Bali guys, Magluluto kami ng Pilipino. yes, yung lunch namin ngayon, Filipino food. Ano, gusto mong Mag-inasal. mag-inasal kami? Tapos gulay, salad. Ayun. By the way guys, ito yung bahay ni Jonah, Madam Jonah. Dati ko pansin na. Yes. Maganda guys. Ang puti-puti. Oo nga, sobrang Napakabilis na. Kaya ako sa ito, sabi ko tumagigil. Ano na to eh. Di ba yung video nito, paglilinis? Yes, Yes. In-stop. wala kasi akong magawa, linis na ako ng linis. Ito na, sa mga Pilipina kailangan. Lagi malinis ba? Ayan guys, nag-linis na siya. Ang una ako dyan Sa yung gusto magawa ng mayonnaise. So, ganito mo yung mayonnaise. Kasi ba excited natin ako? Ba't hindi ka nagluluto, sis? Nagluluto nung kaso. Ano yung dapat masyadong explorer sa pagkain? Sis, kain lang talaga. Merong ano dyan yung Ito? Bali guys, ngayon. ay, siya yung nasa upan. Gusto ng aso, di ba? Ay, ano, marami na kami. Hindi, ano siya, gusto ito, Aso mo, ang laki-laki ng aso, makakagatin ako. Gina sa
asawa niya, pwede siya tumulong. Hindi siya kapsa. Where's your dog? Como é que é? Pitbull there. Ah, they have pitbull? Yes. Oh, May marido ay Japanese, half Japanese. Half Brazilian, half Japanese. malambot sis, pwede ba siya? Oh, how are you today? Di ba yung yung... Sis, nakita ko dun sa mo. Is not Martin. Kagabi. Inano kita, in-stalk kita. Dun sa Facebook mo. Wala ka bang YouTube? May mapapanood naman ako every day. So, pero alam mo yung mga biyanan ko manuto ko, sabi ko mag-YouTube ka para makita ng pamilya mo. Kasi ito, hindi pa nila alam kung saan ako nakatira. Ilang taon na sisindi. Dahil ko sinasabi, ala, sige mag-video ko dito. Para makita niyo, pero hanggang hindi pa ako nakapag-video. At saka Facebook, mga ganyan. Kasi nagbigay na ako ng mami sa Facebook. Talaga, nakakaan talaga sa Facebook. Pero hindi masyadong malaki, konti lang. May mga requirements sa Facebook, kailangan mo lang i-ano. Yun yung medyo hassle. Yun yung requirements. Wala ka naman sa lahat. Meron, pero inano ko na. Aí eu entro naquela confusão, porque às vezes eu tô com brasileiros. Si Adam yung ba naman? Eu tô falando inglês no meio brasileiro. Hindi siya nabibidyo-video. Aí dá confusão. Ay, nandito kami sa may trabaho. No final da frase eu coloco uma palavra em Kasi inglês. sa akin balato eh. Às vezes Wala. Filipina mo, maraming kwento. tava pensando. Kasi first time namin First time ba mag-meet. naman? At ngayon nagluluto sila. Pero alam na ba, yung mga Principalmente sila se você percebe que a pessoa tem Oo, maingay din. Maingay din. que ela fala só acabou. Parece que o do português desliga na cabeça. Naman siguro, mga babae, maiingay talaga sila. Diba? Tayo kasi. Hindi naman naman yung cooking. Hindi ko na-overdo. We got that guys, oh. We are cooking Filipino food. A gente falou que What do you call that food? Mayonnaise. Brazilian mayonnaise. Tava tentando aprender o inglês, eu vou sair pra frente. Sim, mayonnaise na Vamos lá, tá indo só no inglês, né, colocado. Yung mayonnaise na ito, potato. Potato Salad. salad. Tingin ko potato salad po. Wala kasi mga Potato mayonnaise salad. Eh, kasi yung, di ba sisindi siya yung Sim, na verdade nunca fiz. good ganyan lang siya. I-mix mo lang yung Tapos lagyan natin ng ano. Sino naman nagtuturo sa inyo? Yung ginan ko. Tsaka Ano, natutunan ng dito yung Di ba dito na asawa na? Oo. Kasi lagi sila nagagawa ng ganyan. Ano tawag? Yung slice ko ito. Dahon ng... Anong tawag sa Pilipinas? Agora tá tá dormindo falando inglês. Ano? May kinchay? Kinchay? Pero yung dish natin sa Pilipinas parang mas masarap. Masarap din pag nilagyan ng corn. Oo. Quando foi pra Dubai. Ang nakita ko sa YouTube mo, yung video mo, 1 year ago pa. Wala ka bago. Kasi ano pa, iba yung kulang dyan yung siguro. Eh, sino yung hindi pa nagsigay ng Tinha gano'n? lugar num apartamento do Ito rin yung susunod sa Edson. Quando me telefonaram, eu nem atendia de medo do Hindi rin filho nada. din maganda pag-load. Ayun din. Devagarinho vai indo, depois quando eu não fui para lá, a gente Kasi sa akin Okay daw kasi pag não aprendendo Oh, nada. kasi yun ang ano, pera na rin sa sayang. Look at that guys. Oo. Kasi interesado dyan yung mga tao. Oo, mag-explain ka ngayon, Matt. How to make mayonnaise. Ayan guys, itlog, mantika. Itlog yellow egg yolk only? Yes. O white? My white. No, tudus egg. Egg yolk. Lahat Yun. egg yolk. Tapos, Guys, lutong egg yolk sa hilaw na egg yolk. Tapos yan, nakamix siya. oo. Hahaluin natin siya. So, this is Brazilian food. Ah, that's Brazilian food? Yeah. But it's mayonnaise only. Then guys, here's there. Ano lang siya? Itlog at saka oil at saka ano? Konting vinagre para... Tapos imimix mo na siya sa potato. Hindi, wala namang potato to siya. Hindi, dito. O, di po isa.
So, ito yung mga ulam namin ngayon na pagkain namin. Gagawa sila ng pansit. Ito yung mga ricado, onion, garlic, ginger, tsaka carrot. Tapos yung karne namin is na ano. Okay na yung karne, pe. Yung mayonnaise namin na overcook na. Lumabot na yung karne. So, ang nasa loob niyan talaga, guys, is potato. So, nakalimutan namin kasi nga, kadaldalan namin. Lumambot na po siya ng bongga-bongga. Ayan. Asin. Hindi yan. Hindi yan. Yung mga saw natin gusto na maalat. Oo. Hindi ko maalat gusto. Ha? Ano, lagyan ng asin? Asukal. Hindi. Ay, hindi na. So, ayan, guys. Yan. Pimenta, guys. Yung uling natin, okay na? Late na yung ano natin. Keminta. Kapag natutuwa. Siguro sa puso yung aso ko. Pag natutuwa, money. Pansit making time now. Yes. Look at that. Kailangan magsalita sa video, madam. Oil. Filipino food. Aha. Pansit. Pansit. Ang pahaba ng buhay. Paghaba ng buhay. Oil primero. Depois, olio. Alho, cebola. Isso. Fala português, porque para sa mga Brazilian din. Para sa mga Brazilian din. Para matutong mag-pansit-pansitan. Ay, pansit. Yeah, pansit making. Madali lang naman ito yung pansit. Oh. Sim, Mabilis lang. So easy, passion. Pasinho. Pasinho, passion. So, antayin na lang natin siya mag-color. Tapos yun. Hindi mo na pinagkakasabay. Isasabay ko. Chop na siya. Tapos man ko. Na. Okay. Okay. Meron, sis. Meron ng ano eh. Meron. Magic. Dito sa kanila, magic. No, este para kami magic sarap. Kilisaw, ay ginamoto di pininho. Esse mesmo, eu vou passear essa mesmo. Tá bom, né? Tá bom. Pimenta de... Ito ng carrots. Nasaan yung gulay mo, te? Yung, Last na yun, diba? Yung may beans din kasi dyan, eh. nahalo. Pero okay lang sa isa pa yung natin isama rin itong uniform. Kasi ano eh. Pwedeng ilagay na. Maliit siguro itong maliit to itong... Ano naman yung lalambot? Nagpakulo na ako ng ito. Uti, may intero na ano yata. May intero na beans. Ha? No, dapat mo ba? May kasi talaga akong video. Hi guys! Good morning! Nagbabalik na naman si Sheryl na lagi nagmamaganda. Nagmamaganda talaga. So, for today's video guys, samahan niyo ako. Maggagawa tayo ng adobo for our lunch. Kasi kahapon guys, is nag-request ang aking asawa ng gusto niya ng chicken adobong galing kay Sheryl. Adobong laging nagmamatamis. So guys, ang chicken guys is ganito. At kailangan natin siyang hatiin. So, gumamit pala ako ng ganito kalaking sangkalan, guys. Which is, ito ang ginagamit namin nung nagbabarbecue pa kami. Ngayon is hindi na kami nagbabarbecue. At, kasi hindi malakas yung braso ko, guys, para maghati. Ang pinaghahati ko talaga yung asawa ko dito sa chicken na to. And, hatiin na natin siya, no? Parang nasa tindahan ako. Yung parang nasa market ako na nagtitinda ng mga chicken at saka mga pork na hatiin mo. Tingnan natin. Nahati ko na siya. Fairness. Tingnan natin na. Kaso malaki pa siya, oh. Tingnan natin. Ganyan siya kaliit. Tara! Parang sobrang liit na kaligayahan ng buhay ko. Ay, kaso hindi ako malakas
maghiwa. So, ito guys, dangerous siya, no? So, kailangan dapat malayo ka. Malayo ka is baka matalsikan ka ng mga buto. Ganyan. Ay. Exercise siya, guys. Ay. Ang hirap niya i-fairness, no? Magluluto na ako ng maaga, guys. Kasi baka maagang dumarating ang aking asawa. Pero pag umuwi naman siya, guys, nagsisend siya ng message sa akin na uuwi na siya. At saka may CCTV ako ng sasakyan niya. May CCTV ako ng sasakyan niya. So nakikita ko if pauwi na siya or hindi. Kasi yung sasakyan, guys, nakikita mo yung location niya through GPS ata. Ewan ko, may isang company kasi dito, guys, na tinatrack nila yung mga sasakyan. May tracking device. So, nakikita ko siya use ang aking telepono. Kasi sa adobo, maliit talaga yung chicken. Ganito naman. Kailangan ko pong liitan. Pero masarap to pag ganito. Hatiin ko na lang siya ng ganyan para maluto yung ano niya. Yan. So, yan. Ganyan. So, hindi ko nahatiin tong isa, guys. Yan lang siya hatiin. Tama na to. Tsaka dalawa lang naman kaming kakain. So, hindi na namin kailangan ng marami. So, ilan? 1, 2, 3. Pinibilang ko. Alam mo, natatandaan ko, guys, nung mga bata-bata pa kami, yung mga pagkakain kami ng karne is bilang pa yung karning kakainin namin. For example, dalawa sa akin, dalawa kay Cheke, dalawa kay Russell, mga ganun. Yung mga buhay ng kabataan natin before. Pero ngayon, nakakakain ka na ng karne. Kahit everyday ka pang kumain ng karne, walang problema. And, sasabihin ko sa inyo, guys, ang aking chicken adobo is hindi perfect. Minsan, okay yung lasa niya at minsan hindi okay. Ang kinagandahan lang kasi, guys, is hindi po maarte ang aking asawa. So, kahit na anong niluluto ko sa kanya is walang problema. Sa pag-aasawa kasi, guys, kailangan talaga marunong kang magluto. Wala naman kayong katulong na magluluto para sa inyo, kundi ang sarili ninyo. So, ayan, nakapag-ano na tayo ng adobo ng chicken and dito, guys, sa apartment, mahilig yung asawa ko sa karne. Sobrang hilig niya at all. At kumakain din naman siya, guys, ng vegetables, no? Pero talagang kailangan ng katawan niya ng karne. Parang nangihina ba siya pag hindi siya nakakain ng karne. At saka dito, guys, may mga karne dito sobrang mumura lang. Mura lang ang karne. Dito sa ibang bansa, may mahal na karne, may mga murang karne. More on, pag nagsisale sila, mura ang chicken. Kaya nga, puro chicken ang binibili ng asawa kasi mura eh. Ayan. At saka kasi ako, guys, magkaiba rin kami ng asawa ko sa pag-grocery, no? Pag ako kasi nag-grocery, ayoko nung tinatambakan dito ng pagkain sa bahay. Which is, dalawa lang naman kami. Kung puro mga Filipino food ang tinatambak niya dyan, okay sana like tocino, hotdog, longganisa, mga ganyang food, okay sana. Kaso, hindi. Food talaga nila. Dito kasi sa lugar nila, guys, walang Filipino grocery store. Yes, walang Filipino grocery store na hindi katulad sa ibang bansa is, sa ibang lugar is meron, no? Like in Dubai, guys. Sa Dubai talaga, ang groceries nila dyan is mixed with Asian food. Ang kaso, guys, sabihin ko sa inyo, yung mga Filipino food,
tsaka mga Filipino cosmetics product, yung mga pampaganda. Ang mahal sa ibang bansa. Doble ang presyo. Mura sa Pilipinas, dumoble na ang presyo pag itinransfer sa ibang bansa. So, yan. So, minsan kasi guys, walang choice yung mga Pilipina. I-take na lang nila kasi talagang walang nagtitinda dito ng mga Philippine product. Sa may San Paulo guys is may restaurant doon, Filipino restaurant, which is mahal yung mga Philippine product nila doon, mga 80, mga ganon, pero pag sa Pilipinas sobrang mura lang. Kasi pag tina-transfer na kasi dito, mahal na. Tsaka mahal yung ano, delivery charge. Yung ipapackage pa sa'yo, ipapadala pa sa'yo sa ibang bansa. Kaya dumodoble na yung presyo dito. Pag nasa, ano na, pag ibinigay na dito sa ibang bansa. Kaya ganun, no? Tsaka guys, sabihin ko sa inyo, no? Alam nyo nang magkwento kung tao, no? Dito kasi sa ibang bansa, guys, is parang Pilipinas din, no? Lahat ng tao dito nagtatrabaho. Kailangan, sa Pilipinas din naman, kailangan nyo rin magtrabaho para mag-gain ng pera, di ba? Dito rin sa ibang bansa, guys, kailangan mo rin magtrabaho. Kasi, may mga taxes ka na binabayaran dito. Hindi ko alam sa Pilipinas kung may tax kayo sa mga properties na binabayaran ninyo, no? Kasi doon sa Isabela, yung bahay nila nanay doon, hindi naman sila nagbabayad ng tax. So, dito kasi guys, every year may tax kang binabayaran. Lalong-lalo na kung may property ka. Pero kung nagre-renta ka lang, siguro yung owner na ang nagbabayad ng tax. Or kayo na ang sasagot nun. Kasi dito, the more na malaki yung bahay mo, malaki din yung tax na binabayaran mo. Kasi guys, yung asawa ko may malaking bahay siya. Ang laki ng tax na binabayaran niya every year. Talagang hindi mo carry. Mga 14,000 mahigit. So, kaya sinasabihan niyo kung mayaman. Mayaman kami sa mga bills. Gusto niyo bayaran? Gusto niyo bayaran yung bills namin, guys? Para naman makaluwag-luwag kami sa mga bayarin namin, no? Dito kasi sa ibang bansa, may mga bansa talaga na mahal ang mga cost of living, no? Lalo na kung nagre-renta lang kayo, mahal ang renta talaga 100%. Kasi guys, dito sa ibang bansa, maraming mga Pilipina rito na magkakasama sa isang bahay para mabawasan yung mahal ng renta ba, para may kasama kayo. Ayan ang buhay ng mga Pilipina, no? Kasi kung hindi nyo kaya yung renta, kailangan ninyo ng kasama sa bahay para magbayad ng electric, water, mga ganon. So, ayan guys, nahiwa na natin ang dapat hiwain. Ganito po ang itsura niya. Taran! Kasama na lahat. Ito yung gagamitin kong panghiwa. Tatapos niyan is kuha tayo ng basahan. Para sa kamay ko. Kasi gusto kong tuyo ang aking kamay. And kukuha na tayo ng ito, pan. Hindi ko talaga guys makuha yung lasa na gusto ko sa adobo. Kasi wala akong oyster sauce. Soy sauce lang ang ginagamit ko. Hindi ko talaga siya makuha yung niya. So, ayan guys. I think mainit na yung pan. Ay. Tignan natin yung lights. And, pagkatapos niyan, lagay na tayo ng oil. Hindi ako masyadong nag-iilaw dito sa may kusina kasi nakikita ako sa kabilang building.
wala kaming kurtinang pantakip doon. So, pag nagluluto ako, nakikita nila ako. Yan na. Tapos yan guys, lahat na ng mga mga sibuyas, bawang at saka luya, pinagsasama-sama ko na. Para isahang sunugan na lang. Sunugan. Isahang luto na lang siya. Kita niyo ba? Hindi na nakikita yung aking niluluto. So, hindi po ako expert, okay? Hindi ako expert sa cookingan. So, ayan guys, igigisa nyo lang yung sibuyas. Sibuyas, bawang at luya. Ayan itsura niya. So, antayin nyo lang siyang mag-color brown. Brown ba yun? I think pwede na siya. Tapos ilalagay nyo na ang chicken. Ilagay na natin siya. May mga nakita ako guys na sinafried nila yung chicken. Sinafried nila. Sa akin, hindi ko na siya ipafried. Lalagyan ko na lang siya ng tubig. Bago muna natin siya lagyan ng tubig guys, lagyan natin siya ng soy sauce. Itong soy sauce, yung soy sauce na to guys, hindi siya masyadong matapang na kahit damihan mo siya. Okay ang kanyang lasa. Lalagyan natin siya ng tubig. Kasi ayoko ng masyadong dry. Kailangan ko lagyan siya ng tubig. Kasi lalapot siya mamaya. Maglalagay pa ako ng mga ano. At naglalagay rin pala ako guys ng cubes. Naglalagay rin pala ako nito guys at chicken cubes, karne. Ini-slice ko siya into small pieces guys, ganyan. Kasi ilalagay natin siya in different side. Okay. And lagyan natin siya ng salt. Alam ko salty na tong cubes, pero lagyan pa rin natin siya. At mahilig ako sa spicy guys. So, lagyan natin siya ng ganitong klaseng spicy. Pero onti lang siya kasi maglalagay pa ako ng asukal dyan para mag-mix yung lasa nila. Tapos maglalagay tayo ng dahon. Lagay natin dito. Marami ako maglagay ng dahon guys. Tapos maglalagay rin tayo ng vinegar. Little bit of vinegar guys. Yan. Tapos niyan, isantay na lang natin siyang maluto. Takpan na lang natin siya para maluto ang chicken. Hi guys! Magandang tanghali po sa ating lahat. So, for today's video guys, is i-share ko sa inyo yung mga buhay-buhay nating lahat ng mga tao guys. No?
Minsan kasi what I notice guys is iba-iba tayo ng mga lifestyle kasi iba-iba rin tayo ng mga pinagdadaanan sa buhay, no? At magiging toxic lang tayo guys kung tinitignan natin yung kino-compare natin yung buhay natin sa ibang tao. Yung meron sila na wala tayo, yung mga nararanasan nila na hindi natin nararanasan, no? Talagang magiging totally upset ka pag ganyan ang isip mo guys, no? Para kasi sa akin guys na pinanganak na mahirap talaga kami guys 'no, na hindi mo ko kayang bilhin yung mga gusto mong bilhin, hindi mo kayang kainin yung mga gusto mong kainin. So, ayun talaga guys 'no. So, para sa amin is ayaw namin maging mahirap na katulad before na halos tumitira ka sa bahay na kubo na yung floor ng bahay ninyo is kawayan tapos yung bubong ninyo is kugon. And wala kayong maayos na banyo na paliliguan. So, gumawa kami ng paraan para mabago yung buhay namin, guys. Sa awa ng Diyos is kahit papaano is nakakaranas din kami ng magandang buhay. So, yung hindi naging easy yung buhay namin, guys, no? Nung nag-umpisa kami sa ibang bansa, si Ate Lizel nakaranas din yan ng hirap bago ginhawa at ako rin nakaranas din ng hirap, no, bago ginhawa. So, ang kaibahan lang sa amin guys is talagang nagpupursige kami sa buhay na gusto naming ma-change yung life namin na hindi na katulad ng dati. At sa awa ng Diyos kahit papaano is magaan-gana rin ang buhay namin. So, sabihin ko sa inyo guys, yung buhay ko is hindi po ako mayaman. Tinitingnan lang kasi ng tao na mayaman ka kasi nasa ibang bansa ka, wala ka sa Pilipinas, ibang lahi ang asawa mo. Kasi yung mga mindset kasi natin mga Pilipino na 'pag ibang lahi mapepera po sila. Hindi po sila mapepera guys na may mga trabaho lang sila. Siyempre guys 'pag may trabaho ka meron kang pera, 'di ba? Kung wala kang trabaho, wala kang pera. At ang mga ibang lahi kasi guys, iba ang utak nila. Hindi po sila Pilipino na katulad natin. Iba yung kultura na nakagisnan nila at iba din yung kultura na nakagisnan natin. And at saka yung mga ibang lahi guys, hindi sila umaasa sa pera ng mga anak nila na 'pag lumaki na yung mga anak mo, sila na magtatrabaho at magbibigay ng pera sa'yo. Hindi po sila gano'n guys 'no. Pinapalaki nila ng maayos yung mga anak nila, pinagtatapos nila ng pag-aral pero hindi po sila humihingi ng kapalit sa mga anak nila. Kuntento na sila na maalala lang na birthday yung i-greet ka lang ba na walang pera, kahit na walang pera basta i-greet ka lang ng happy birthday, yung mga special occasion, ayun yung mga ugali ng matatandang ibang lahi guys, doon masaya na sila. Hindi sila naghahangad ng more sa mga anak nila na bigyan mo naman kami ng pera, ganyan, ganyan. Ang gusto lang nila is alalahanin sila sa tuwing may birthday sila, may special occasion, mga gano'n. Ayun lang, masaya na sila guys. Kasi sa ating mga Pilipino kasi guys is minsan kasi umaasa tayo sa mga anak natin 'no, which is hindi naman puwede na habang buhay umasa tayo guys. Kasi malay ninyo 'pag nawalan ng trabaho yung mga anak ninyo anong mangyayari sa buhay ninyo 'no. At saka guys ang mga ibang lahi kasi is kahit hangga't kaya ng katawan nila nagtatrabaho at nagtatrabaho po sila. Hindi ho sila nagreretiro ng maaga na katulad sa Pilipinas na 'pag 40 or 50 ka na ayaw mo na magtrabaho. Kasi may mga anak ka na sa ibang bansa, sila na ang bubuhay sa'yo, sila na magpapalamin sa'yo, sila na magpapakain sa'yo, sila na ang magbabayad ng mga bills mo, hindi po sila gano'n guys. Ang mga ibang lahi guys, 'pag may mga bills sila, may mga expenses sila, sila ang nagbabayad ng own bills nila, hindi po nila pinapasagot sa mga anak nila. Kasi alam ng mga ibang lahi na yung mga anak nila may sarili-sarili ng pamilya, may mga problema na din. At saka yung mga anak naman nila guys na hindi rin sila nanghihingi ng tulong sa mga magulang nila, independent po yung mga ibang lahi 'no. Ayan guys 'no, at ang buhay namin dito guys is very simple lang, hindi po kami mayaman, masipag lang po yung asawa ko guys. Nagtatrabaho yan ng gumigising yan ng 3:00 ng madaling araw, minsan umuwi yan mga 8:00 ng gabi na. So, ilang hours din siya nagtatrabaho guys. Minsan nga nilagnat siya nung last week ata, nilagnat yung aking asawa.
So, hangga't maaga pa, sinasabi ko na sa kanya, inuman mo na ng gamot. Talagang, talagang ginagawan ko siya ng soup, pinapainom ko siya ng tea. Kasi guys, iba yung katawan kasi ng matanda kaysa sa mga bata-bata. So, talagang maingat ako pag nagkakasakit siya, guys. Kasi ayoko lang magkasakit siya, no? Kasi hindi naman masyadong strong ang mga katawan natin. Talagang bibigay at bibigay din yan, no? Kailangan din niyang magpahinga, sinasabi ko sa kanya. At saka guys, ang buhay kasi namin is may mga bills din kaming binabayaran, guys, no? Hindi ho kami pensyonado ng gobyerno nila na isang upo lang kami dito, manonood ng TV at may pera na kaming darating. Talagang kailangan namin magtrabaho. So, dito guys, nagbabayad kami ng apartment every month. Hindi po hulugan itong apartment sa amin na to. Fully paid siya. Ang binabayaran namin yung apartment. Kasi dito guys, pag nakatira ka sa isang apartment is may mga maintenance din sa loob, no? Yung kumukuha ng basura sa apartment, sa building is binabayaran din namin yon. Yung mga tagalinis, binabayaran din namin yon. Hati-hati kami. Kung sakaling may nasira sa gate or kahit na anong nasira sa labas ng apartment, may mga tao may maintain nun, nagre-repair, binabayaran din namin yon. At may dalawang sasakyan din kami guys, may maintenance din yung sasakyan. Pag nasira, kailangan din gasolinahan, mga ganon. May binabayaran rin kaming Disney at Netflix. Ang Disney at Netflix kasi guys, binabayaran namin per year. So, hindi siya every month, no? Nagbabayad din kami ng internet kasi mostly kailangan dati ng internet for work, diba? So, may mga groceries din kami, mga taxes, at napakarami pa talaga guys, no? So, para kasi sa akin guys, wag niyong i-compare yung buhay ninyo sa ibang tao kasi pag kinukumpara niyo yan, talagang madadown at madadown lang kayo, no? Kasi naghahangad kayo ng isang bagay na wala sa inyo. So, para sa akin kasi guys, maghangad kayo ng mga bagay na gusto nyong hangarin pero kailangan yung pagtrabahuan maigi. Hindi naman po magic, no, na pag magdasal ka, 24 hours kang magdasal, bibigyan ka lang Diyos ng pera. Na, pwede niyo po ba ako bigyan ng 10,000 kasi wala akong pera. Magdarasal ka lang, bibigyan ka ba ng Diyos? Hindi ka niya bibigyan ng Diyos kung hindi ka magtatrabaho. Nasa iyo pa rin yan guys. Kasi for me guys, God is giving only opportunity for you to change your life. May mga opportunities na binibigay yung Diyos sa inyo, pero minsan kasi guys, is yung mga tao, hindi nila ginagrab yung mga opportunity na yun. Katulad, kunyari may taong tumulong sa inyo para makapunta kayo sa ibang bansa. Huwag na kayong magdalawang isip guys, or mag-isip-isip pa, i-grab nyo na yon. Kasi big opportunity na yon para makapunta kayo at makapagtrabaho kayo sa ibang bansa. Like, kung may mga tutulong sa inyo for free or papautangin kayo para makapunta kayo dyan. At kailangan nyo rin naman bayaran guys, no? Hindi ibig sabihin naman na pinautang na kayo at nakapunta na kayo sa ibang bansa, kakalimutan nyo na yung nagbigay sa inyo ng pera. No? Kailangan first na pagpunta nyo sa ibang bansa is first na kailangan yung bayaran yung taong tumulong sa inyo bago yung family ninyo. Siguro yung family ninyo, last na yun, hatiin ninyo sa utang ninyo at hatiin nyo rin sa family ninyo. Pero wag niyong kakalimutan yung pinagkakautangan nyo guys, no? Kasi yan yung mga taong nag-help sa inyo nung wala kayo. So, kailangan nyo rin silang bayaran. Kasi sa atin kasi guys, pag nangutang ka kasi forget na. Tapos, hindi pa kayo marunong magbayad. At every month na lang kailangan pa kayo i-remind. Kasi ako guys, pag may utang kasi ako, hanggat kaya kong bayaran fully paid ko kahit wala nang natitira sa akin. Kasi ayoko talaga ng may utang at all. Ayoko lang may iniisip every month na kailangan ko bayaran kung ganito, ganyan, ganyan. So, talagang hanggat kaya kong bayaran na fully paid, binabayaran ko kahit na walang natitira sa akin or kahit na maliit lang natira sa akin, basta bayad ang utang. So, ganun akong tao guys. Ayoko talaga ng may utang sa buhay. So, ayan lang guys, na-share ko lang. Sana nakapulutan nyo ng aral. Itong life story ko to about life, buhay, kasi tingin ng tao. Hi guys! Magandang umaga sa ating lahat. Time check, mag-aalas 8 na ng umaga dito at inom tayo ng kape.
Talagang kailangan natin ng kape every morning guys, pampagising ng dugo. So for today's video guys, pag-uusapan natin ano nga ba ang breadwinner. So ito guys, ang breadwinner guys is alam naman natin mga Pilipino, kasi alam natin yung salitang breadwinner. Ano nga ba ang breadwinner? Sila po yung mga taong may mga trabaho at sila yung umaako sa mga problema ng mga pamilya nila, kanya-kanya nilang pamilya. For example, kasi guys, sa family kasi guys, may mga taong tamad din, no? So, ayaw nilang mag-work. So, dahil ikaw ang nag-work, sa'yo lahat ng responsibility. First guys, ang responsibility ng mga breadwinner, kung walang mga trabaho yung mga family mo, ikaw yung nagbibigay monthly ng pera para sa kanila para makasurvive sila. So, ang maganda kasi guys, sa whole family, dapat lahat talaga may trabaho. Hindi dapat may tenga yung isa, ganito, ganyan, sinusuportahan ninyo. Kasi guys, walang mangyayari. Kasi, ang pagiging breadwinner kasi guys is nakakasama yan sa tao minsan guys. No? Pag lagi kang tumutulong, in the end na hindi ka na nakatulong sa kanila is ikaw pa ang magiging masama. At napakadaming Pilipina ang nagkakaganyan ng problema. Ikaw yung sumasalo ng problema nila dahil ikaw ang may trabaho. Pag wala silang pera doon, ikaw ang kailangan magbigay dahil ikaw ang may trabaho. Tapos, noon guys, pag may nagkasakit, sa'yo manghihingi ng pera dahil ikaw ang may trabaho. Ayun ang pagiging breadwinner guys, no? Kung sino sa family nyo ang may trabaho, siya ang nagiging breadwinner. At kung sino sa family ninyo ang walang trabaho, siya ang kailangan ninyong suportahan. So, may mga taong hindi breadwinner, no? Hindi sila nagiging breadwinner because all the family have work. May mga kanya-kanya silang trabaho, may mga kanya-kanya na silang buhay. So, hindi sila nagiging breadwinner. So, sa family kasi namin guys is dalawa kaming breadwinner, no? May breadwinner talaga guys sa family natin. Lalong-lalo na kung may mga magulang tayong walang pera, walang ipon, tayo ang kailangang sumuporta sa kanila. So, means guys, kahit na maliit na yung sahod mo, talagang sobrang liit lang yung sahod mo, kalahati no, napupunta sa family mo, kasi nga may mga magulang kang walang pera, tumanda sila ng walang pera, so kailangan mo silang bigyan. Kung hindi mo sila bibigyan ng pera, is ikaw ang magiging masama. Ang pagiging parents kasi guys, hindi natin pwedeng isumbat sa mga anak natin yung mga ginagawa natin para sa kanila. Kasi guys, hindi naman po sila baboy na pag pinalaki nyo, pinakain ninyo, ibibenta ninyo. They are human being guys. Hindi po sila baboy na bigyan nyo ng food, palakihin ninyo, at pakikinabangan nyo na paglaki nila. It's wrong guys, no? Being a parent is your responsibility to give good life to your kids. Huwag nyo sa kanilang isusumbat guys, kasi talagang magkaka-conflict sa family. Kasi papasok sa utak ng mga anak ninyo, lalong-lalo na kung matatanda na sila, bakit isinusumbat ng mga magulang yung mga ganyan. Kasi guys, papasok sa utak nila na, ganito lang pala, kaya pala ginawa kami para mapakinabangan kami pagtanda namin. Ganon ang ng mga anak ninyo, no? So, kasi guys, kung mag-aanak kayo, kung ayaw ninyo mag-take ng responsibility or bumuhay ng bata, huwag na lang kayong mag-anak. Bakit nyo kailangan ng anak? Is mahirap na nga yung buhay ninyo, isang kahig, isang tuka na nga lang kayo, hindi pa kayo nakakabili ng bigas, mag-aanak pa kayo, anong ipapakain ninyo sa bata? So, ganun ang nangyayari. Kasi guys, ako kasi hindi naman ako magulang, no? Pag dumating ba ang araw na mag-ampon ako ng bata, okay, mag-ampon ako ng baby. Pag pinalaki ko yung baby, pinakain ko siya, gagawin ko rin ba sa anak ko yung ginagawa ng magulang ko sa akin na, ayan, paglaki mo, magbayad ka ng utang na loob sa akin kasi pinalawan kita, binhisan kita. Alam nyo ba ang ma-feeling ng anak ninyo? Pag sinabihan nyo ng ganyan, talagang magkaka-conflict talaga ang buhay ng pamilya. So, ayan ang nangyayari sa mga breadwinner guys, no? Kasi ako guys,
we are breadwinner, me and my sister, my first and second, we are breadwinner, no? Because kami ang nakipagsapalaran sa ibang bansa na hindi namin alam kung anong mangyayari sa amin. Talagang nag-take kami ng risk kung mabubuhay ba kami o machuchugi kami. Kasi walang kasiguraduhan ang pagtapak ninyo sa ibang bansa. Kung magiging maganda ang buhay ninyo or pangit. At naging pangit po ang buhay ko doon sa ibang bansa. Una talaga, naging pangit talaga siya, guys. Para kang naglalakad sa kalsada na lubak-lubak bago ka magkaroon ng magandang buhay. Ayun ang nangyari sa akin. Ayun ang naranasan ko, and it's true. People see na, ay, si Cheryl, ang gaganda ng mga sinusuot ng mga damit, nakakain sa mga restaurant, nakakabili. Marami akong pinagdaan ng problema, guys. Napakadami. Napagdaanan kong hindi halos makahanap ng trabaho, napagdaanan kong magutom, tumira sa mga iba't ibang mga Pilipina dyan, pinapatira nila ako ng libre. Marami akong naranasan, guys, no? At yun, yung mga taong nakakaranas ng sobrang hirap nila sa buhay, yun yung mga taong nababago yung buhay nila. Kasi guys, may mga Pilipina kasi, may mga tao kasi na pag napapagod na tayo, ayaw na nating mag-go forward. Yung parang stop na tayo sa isang place. At ako guys, hindi ako ganun. Kasi nasa ibang bansa ako, wala ako sa Pilipinas. So pag nag-stop ako dito, akin ang problema. Walang tutulong sa'yo. Wala ka namang magulang na may pera. Na pwede mong hinga ng tulong. Pag may problema ka, wala ka talaga. Ikaw lang talaga mag-isa. At ako lang mag-isa ang nag-shoulder ng mga problema ko. Okay? So, wala kayong magulang na may pera, na may ipon, na pag Nay, tay, may problema ko, baka pwede nyo namang padalhan ako ng pera dito. Wala kang masasabihan doon. So, ayun yung naging, namin guys, no? Naging strong will namin para mabago ang buhay namin. Kasi nakaranas na kami ng hirap, at ayaw namin maranasan uli yun. So, ayun yung talaga nagpursige sa amin. Kaya, nagpursige sa amin na magkaroon ng magandang buhay. No? Kasi guys, ayun yung strong will ninyo. Yung mga naranasan yung hirap ng kabataan ninyo. Ayun yung nagpapabago sa buhay na meron kayo ngayon. So, pag nahihirapan kayo, huwag kayong mag-give up. Kasi may mga taong pag nahihirapan sila, nag-i-stay na lang sila dyan. Hindi na sila gumagawa ng paraan. Kaya hindi na babago ang buhay nila. So, kaya ayun ang ginawa ko guys, no, kahit nahihirapan na ako, nag-go pa rin ako kasi hindi ako pwedeng ma-overstay. Lalong-lalo na pag na-overstay ako, mahalang penalty. Everyday po yan, nagbabayad ng penalty. At naranasan ko nang magbayad ng penalty guys, no. Naranasan ko na yan nung nawalan ako ng trabaho. Yes guys, may time talaga nang wawalan ka ng trabaho. Pag yung trabaho mo is walang perang, walang masyadong maraming customer, like you are working in restaurant at onti lang yung kumakain sa restaurant niyo, talaga nagbabawas ng tao yan, guys, no? So, ayun, no, naranasan ko na rin yan, no? So, ayan. At saka, guys, ang pagiging breadwinner kasi, guys, is kailangan nyo rin i-stop minsan pag nahihirapan na kayo. Doon nyo kasi guys talaga makikita yung ugali ng tao. Pag nahirapan na kayo, sinabihan nyo sila na hindi na namin kayo kayang tulungan, mga ganito, doon nyo makikita ang tunay na ugali ng tao. At sobrang dreadful po talaga. Talagang hindi mo kaya yung pag ipinagsasabi nila sa'yo. Masakit talaga, sobrang sakit talagang parang tinutusok ng kutsilyo yung puso mo sa mga pinagsasabi nila at doon mo nare-realize sa utak mo na bakit ako tumulong? Anong reason ba kung bakit ako tumulong? Ikaw na ngayon tumulong, tapos ikaw pa yung magiging masama. Kasi guys, kailangan din natin intindihin na hindi ka forever breadwinner. Darating ang araw na tatanda ka at pag hindi mo tinink yung future mo na bigay ka lang ng bigay, pag wala nang nangyayari sa'yo, wala nang improvement sa buhay mo, ikaw ang kawawa guys. Kasi sabihin ko sa inyo, lahat ng mga tinulungan nyo sa buhay, whether family nyo or kahit na sinong relatives ninyo, kahit natulungan nyo sila at dumating ang time na kayo ang may problema, yung mga tinulungan ninyo is hindi kayo tutulungan. So, it's true, 100% it's true guys, no? So, ang mga tumutulong kasi sa inyo more on hindi relatives, hindi family, hindi nyo pa kaano-ano, sila pa mismo ang tumutulong sa inyo. So, ayan lang guys, no? Para sa mga breadwinner, umalis na kayo sa pagiging breadwinner kung nahihirapan na kayo guys.